China was never going to put up a station there. Yun ang sinabi niya. Sinabi ni Trillanes. He was speaking for China. If China wanted to, they would have done so already. That was his position. He did not realize that the whole China Sea is being claimed by China. And yet he claims to be an expert in international law, expert in security, expert in geopolitical struggle, expert in foreign relations. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Ayan, mga utol ha. Sa isang banda, doon sa uli niya tinura na yan, no? Wala sa posisyon ng isang senador para mabenta ang isang lupain o pag-aari ng gobyerno o teritoryo. Okay? O, fact yun ha, mga utol. Ngunit, kung merong bumaback up doon na mas highest authority o presidente per se, alam naman natin na may mga presidente na nagbebenta ng pag-aari ng gobyerno. Alam natin yon, di ba? Mga utol, nangyari na yun. Maraming beses na. Kung may backup na ganun, posible mangyari. Ang tanong, sino? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. This is his 12th, according to Mrs. Brady. That was his 12th meeting with the Chinese. Senator Trillanes has been quietly, secretly, clandestinely meeting with the Chinese about the Scarborough and the South China or the West Philippine Sea. Pinoy called the senator when he saw that the Chinese did not keep their word to withdraw. Pinoy did not know of the arrangements being made by the senator. Imagine talking to an enemy of a potential enemy of this country 16 times. What did he discuss with these people? Who initiated the discussion? Did he? Or did they? Did they pay for his trip to Beijing? He should answer. That's why he could not be here, because I'm going to ask him. My God, this guy is a fraud. Eto na mga utol, mga revelasyon tungkol sa Scarborough Shoal, mga utol, dahil ngayon parang nagpapatutsadahan na ang ilang senador natin o mga namumuno tungkol kung sino nga ba talaga ang parang naghudas sa Pilipinas para sa China, mga utol. So yun ang ating aalamin. Nakita niyo naman yung title, Duterte versus Trillanes. Duterte at China may kasunduan, kaya iniwan ng PCG ang Scarborough. Ayan mga utol, nakita nyo naman siguro yung intro natin, so hindi na to natin papatagalin. Mula ito kay John Reps, pakisubscribe siya mga utol, pakilike na rin yung video. Alamin na natin ang testimonial naman ni Senator Trillanes. Game na. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Grabe, di ba? Pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga maka-Duterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China. Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nagtraidor daw ako sa interes ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012.
kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Okay, bago tayo magpatuloy, mga utol ha, ito'y lilinawin ko lamang. Ako po ay hindi ko po personally nalalaman ang katotohanan kung sino nga ba ang magsasabi o nagsasabi ng totoo sa kaliwat kanang panig. Papakinggan lang natin ang bawat panig nang sa ganun ay patas natin silang marinig, parehas sila natin marinig ang kanilang mga statement. Ngayon, bahala na kayo kung kanino kayo maniniwala. Okay mga utol, syempre magbibigay tayo ng konting insights pero hindi po natin pwedeng patotohanan ang revelasyon o sasabihin ni Senator Trillanes at hindi ko rin po pinapatotohanan ang sinabi o sa ituturan o tinuran ni Enrile. Okay game mga utol ha, tuloy na natin. Malinaw yan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dosenang Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Ayan, mga utol ha. Nasa inyo na yan. Pero yung standoff sa Scarborough Shoal noong 2012 ay fact yun, mga utol. Pero yung pagiging back channel na negotiator ni Senator Trillanes ay hindi po natin pwedeng patotohanan. Pero nagtutugma yung sinabi ni Enrile at ni Trillanes na naging back channel negotiator siya, si Trillanes, and nakipag-meeting siya sa China. Kung ano man yung mga naging resulta ng meetings nila na yun at kung ano man yung purpose nilang dalawa ng China at ni Trillanes, hindi po natin nalalaman yun dahil hindi nga po yun isinapubliko. Okay? Sila po ang nakakaalam kung ano man yung mission na ito. Yung then presidente na si President Noynoy Aquino. Tapos si Trillanes, yun po yung nakakaalam. Siyempre, dahil si Enrile ay nasa loob ng Senado rin o nandyan sa sirkulo na yan, nalalaman niya rin yung kanya sinasabi. Ngayon, kayo na po ang bahalang pagkatapos ng statement ni Senator Trillanes ay kayo na bahalang humusga. Sino nga ba? Sino nga ba naghudas? May naghudas nga ba? May nagbenta nga ba? O talagang ang dating kasi nito mga utol, lalo lamang tayong malilito. At isa pa sa mga sinasabi ng ilan nating senador, parang
dahil dito nag-aaway-away tayo, nalilihis tayo sa tunay na issue kasi inuukil-kil ng isang propaganda o pinipilit ng isang propaganda ng China di umano na silipin natin o balikan natin kung paano nga ba nangyari yung aggression o pangaagaw ng teritoryo ng China, paano nagsimula. Parang ang pinalalabas, may nagbenta sa China ng mga pag-aari ng Pilipinas. Parang ganon mga utol, nang sa ganon, ngayon tayong mga Pinoy, kasama ng mga namumuno sa atin, ay magturuan at tayo-tayo ay maglaban-laban. Which is, yun na nga po yun nangyayari. Pero ang buong katotohanan ay ano nga ba? Alam ba natin? Malalaman pa ba natin? Tunay nga bang may nagbenta sa China ng mga pag-aari o lupain ng Pilipinas o teritoryo ng Pilipinas? Meron nga ba? Hanggang ngayon ay nananatili ang question. Kaya kung meron kayong konting nalalaman, pa-comment na lang kasi limitado po ang ating kaalaman tungkol dito. Ngayon, tayo nagbabase lamang sa mga lumalabas o inilalahad ng mga whistleblower at yung mga bagay na yan, yung mga paglalahad ng mga testimonial ng mga taong involved. Pero ang tanong, sino nga ba nagsasabi ng katotohanan? Pa-comment na lang mga utol, nasa inyo na yung desisyon. Tuloy na natin ha, mahaba-haba pa ito. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Ayan mga utol sa isang banda doon sa uli niya tinura na yan, no? Wala sa posisyon ng isang senador para mabenta ang isang lupain o pag-aari ng gobyerno o teritoryo. Okay? Fact yun mga utol. Ngunit, kung merong back up doon na mas highest authority o presidente, per se, alam naman natin na may mga presidente na nagbebenta ng pag-aari ng gobyerno. Alam natin yon, di ba? Mga utol, nangyari na yon maraming beses na. Kung may backup na ganun, posible mangyari. Ang tanong, sino? Okay? Nakagulo mga utol, pero hindi na natin kayang. Pwede natin, investigative journalist, no? Ganon ang ginagawa nila, no? Iniimbestigahan nila yung masalimuot na yung komplikasyon ng mga bagay na ito. Kasi ang mangyayari dito, makikinig lamang tayo sa mga testimonial ng mga taong involved ngayon, pipiliin lang natin yung parang feeling natin, mas nagsasabi ng katotohanan. Hanggang ngayon, hindi yon malinaw. Para sa akin, ayoko kasi magsabi na, eto, dito ako naniniwala. Dito ako mas naniniwala. Ayoko ng ganun mga utol kasi kailangan kapag maniniwala ako, kargado siya talaga ng mga ebidensya. Kumbaga talagang nandyan na, malinaw na inilalatag. At kahit bali-balik ta rin, totoong yun yung mga sinasabi niya, may mga ebidensya. So hanggang ngayon, sino? Okay mga utol, pero itong mga testimonial na ganito ay malaking bagay para sa mga Pinoy para mas maunawaan natin kung anong mga nangyayari dyan sa ating gobyerno. Okay? Kung meron man o sino man
Sabi nga ni President Bongbong Marcos, kung may mga ganyang kontrata o pinirmahan ng mga nakaraang administrasyon, nire-rescind niya na, kinakansila niya na lahat. So, kung ano pa man to, ano lang, no, nakakalito. Pero ito'y, palagay ko, ito yung mga bagay na talagang dapat pinaghahandaan natin. Dahil dito ay magkakawatak-watak ang ating opinion at lalong-lalo na sa halip na tayo magkaisa dahil meron tayong kalaban, tayo-tayo na yung naglalaban at nagtatalo-talo dito mismo sa atin. At naliligaw na tayo na meron tayong isang kalaban na tayo ininanakawan at inaagawan ng teritoryo, which is yung China. Okay? Pero paki-comment ang inyong opinion, tuloy na natin. Kung totoo yan, kahit deed of sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin, kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte, accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi i-dismiss ang kaso, ang ebidensya lang na prinisenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news, kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon.
Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Ang masarap makausap nito yung mga staff no? Sila talaga yung mga piping saksi, mga utol. Ganon-ganon yung mga revelasyon na yung mga dating panahon ni President Ferdinand Marcos, no? Yung mga senador noon na nag-uusap-usap na eventually sila rin yung nag-reveal ng mga bagay-bagay na hindi malinaw sa ating lahat. Okay, sinasabi ko nung panahon ng Marcos at Aquino. Okay? So eto ngayon, kung makakausap natin yung mga piping saksi, ngunit ano lang verbal lang lamang lahat mga utol Kasi para mapatunayan natin ang mga bagay, kailangan nga natin enough evidence. Okay? So napakahirap din magsalita. Kunyari tayo may nalalaman. Kunyari ako, nandun ako sa pangyayari na yun. Nag-usap sila ni ganyan, ni ganito. O yung China, meeting nila ng China. Kahit nandun ako, napanood o narinig ko, nandun ako mismo sa loob ng kahit na closed door meeting nila, kahit narinig ko yun, tapos lumabas ako sa publiko at siniwalat ko kung ano mga narinig ko, hindi mahirap pa rin patunayan. Dahil wala akong hawak na ebidensya unless kinuwanan ko yun ng video habang nag-uusap sila na eto po yun ang pag-usapan nila, nakuwanan ko ng video. Yun po, doon pa lang tayo pwede nating malaman ang totoong nangyari dahil meron ng video. Pero other than that, siyempre kahit ako kung sino man ang lalabas na magwi-witness ako, sinong maniniwala? Napakahirap patunayan, lalo na walang papeles, walang video. Diba mga utol? So anong masasabi nyo? Hindi na muna natin tatapusin. Medyo mahaba pa anong masasabi nyo sa revelasyon ni Enrile at sa revelasyon ni Trillanes? Kayo na po bahalang umusga. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyong mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Huwag niyo kakalimutan magkomento. Huwag niyo kakalimutan i-like at i-share itong video. Maraming salamat po. Mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Tutuloy po natin ang pagtutok dito.